Magandang araw po sa aming mga partner clients at mga kasamahan namin sa Light Microfinance. Ako po si Pastor Gary De La Torre, partner mentor ng Talavera Benicia Branch. Ang topic ng aralin natin for this month of May ay pagiging katulad ni Kristo sa ating tahanan at komunidad. Mga minamahal namin na kasama sa gawain dito sa Light Microfinance, napakahalaga hindi lang tayo lumalago sa ating pangkabuhayan o negosyo, kundi tayo ay nagbubunga din sa biyaya ng Diyos na may kasamang kaloob ng Diyos na gumalak habang tayo ay busy sa iba't ibang gawain natin sa buhay. Sa araw na ito, ay may tatlong bagay ang kailangan nating maintindihan upang tayo ay ganap na magbunga ng may kabuluhan ang ating buhay. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya o kay Jesus ay nararapat ding lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoon. Sabi rin po sa English, he that saith he abideth in Him ought himself also so to walk even as he walked. Ano po ang ating mga lesson dito? Number 1, ang nagpapahayag o ang nagsasabing hindi dapat nananatili sa pagpapahayag lamang na tayo ay Kristiyano. Ibig sabihin, we must walk the talk. Sabi nga po ng James 1:22, be ye doers of the word and not just hearers only, deceiving your own selves. Napakahalaga na maunawaan natin na hindi lang ho natin sinasabing tayo ay mga Kristiyano, kundi ang tanong, yung po bang aral ng Panginoon ay nakikita sa buhay natin, nakikita sa, hindi lang mo dati sinasabi tayo Kristiyano, kundi hindi lang paglinggo, kundi kumusta ba ang araw-araw nating buhay? Nakikita ba nila ang pag-ibig ng Panginoon? Nakikita ba nila ang kabaitan o ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin? Bagamat tayo may mga kahinaan, ngunit ang salita ba ng Panginoon ay nakikita sa ating buhay? Number 2, ang pangailangan ay nararapat ding lumakad. Sabi dito, no, tungkulin ng bawat nagpapahayag na silang nagsasabing Kristiyano ang magpakita ng marka na sila ay nananatili kay Kristo. Kunin natin halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Galatia 6:17, sa English, sabi dito, from henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Sa Tagalog, buhat ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Alam natin, ang buhay ni Apostol Pablo. Bago siya naging tunay na alagad ng Panginoon, siya po ay dakilang taga-usig ng mga alagad ng Panginoon at galit po siya sa aral ni Kristo. Ngunit kita-kita po natin ang kabaliktaran. Kung siya ang nagpapapatay sa mga alagad ng Panginoon noon, ngayon ay baliktad po. Nakita po natin nang siya po ay tunay na naligtas, tunay po siyang nakakilala, kung tinanggap niya ang aral ni Kristo, ang kaligtasan, nakita natin na pagbabago sa buhay niya. Nakita natin na kung siya ang dating nananakit, pumapatay sa alagad ni Kristo, baliktad, siya na po ang sinasaktan. Kaya sabi niya, I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ. Because siya po talaga ay nagsuffer dahil sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa aral ng ating Panginoon. Kita-kita natin yung tunay na pagtitiis niya, pagsunod niya sa ating Panginoon, na siya po ay lumakad. Hindi lamang po niya sinabing siya ay alagad ni Kristo, sa bibig, kita-kita po ito sa kanyang buhay, sa kanyang pagsakripisyo, sa kanyang pagdimisyon, sa kanyang pagmamahal sa mga kalwa, pagmamahal sa mga tao, lalo na sa kaligtasan ng mga kababayan niya na nais siyang madala sa pag. Number 3, ang panawagan. Ang sabi nga po doon muli, lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoon. Ang tungkulin para tayo ay sumunod sa mga utos ni Jesus ay hindi opsyon, kundi command. Ito'y utos po. Kung siya sabi natin tayo ay Kristiyano, nananatili tayo dapat sa mga aral niya, hindi lamang po natin alam ito. Ito ay tunay nating pinamumuhay. At sabi nga ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. So, hindi ito persahan, hindi ito takutan,
ito po ay tunay na may pag-ibig sa Kanya. Sabi nga ng unang Pedro 2:21, sabi ni Apostol Pedro, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagtiis dahil sa atin na tayo'y iniwanan ng halimbawa upang tayo'y magsisunod sa mga hakbang niya o nilakaran niya. Makita natin, ang tunay na Kristyano, ang tunay na may pananampalataya, ay hindi lamang sa salita, kundi ito'y sa gawa. At hanggang sa siya po ay magtiis ng maraming hirap at pagsubok, kasama ng pag-uusig, kasama ng paglibak ng mga tao, kasama na ang lahat ng hirap at sakripisyo na nilakaran ng ating Panginoon sa lupa, ay mararanasan po ng mga tunay na alagad niya. Pero huwag kang magulat, sapagkat ang importante rito, ang nakikita dapat sa buhay natin ay ating Panginoon. Sa pagtatapos po, nawa ay laging maging tulad sa isang basong babasagin na maingat na hawak ng Diyos at minabasta ng mga tao ang ating mga buhay. Malinaw na wala tayong itatago, ngunit ang napupurihan at nakikita nawa ay ang kadakilaan ng ating tunay na Diyos at tagapagtas na si Jesus. Muli ako si Pastor Gary de la Torre. Salamat po sa pakikinig at suporta ninyo sa Light Microfinance. At mag-ingat po tayong lahat lagi. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po.